kanyang leeg. No, kanyang re-rescuehan. Saan nilalagay? Sige, sir. Yan. So, tama yung ginawa ni sir. After nun, titingnan niya kung nakatigilid. Pagtingin sa kanyang tiyan ay titingnan kung nag-rise and fall ang... Ramdam mo ba, sir? Di ba ramdam yan? Tingnan ni sir kung natibok o kung nakahinga. So, ang sabi ni sir ay hindi. Parehas hindi. So, anong next na gagawin ni sir? Dahil parehas na hindi. Mag-start na siya mag-CPR. So, kung mag-start na si sir mag-CPR, ang next na question mo, paano ko gagawin yun? Saan nagkakamali ang kadalasan ng mga responder o yung mga nagsi-CPR, hindi alam kung saan ang proper location na kamay. So, saan nilalagay? Sir, alam ko may abs ka. Itataas mo konti yung shirt mo. Para makita kung saan yung location. Sir, itataas mo konti para makita natin. Yan. Kasi may abs ka, alam mo. Taas mo pa sa konti. Pero, kapag may pulso pero hindi nahinga, paano kaya ang process natin nun? Luluhod ka ulit, ma'am. Balik ka sa dati. Kaninang posisyon. Tapos, same position. Iaangat niya. Tapos, magpo-blow siya ng... Paano kaya ang blow niyan? Ganun pa rin kaya, dalawa. Isang blow, bibilang ka ng 6 na segundo bago mo siya sundan ulit ng panibagong blow sa loob ng 1 minuto. Ganun lang ang gagawin mo. Magpo-blow, iaangat mo, initiate ng hangin, buga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blow. Paulit-ulit lang nun hanggang maka 1 minuto. Yun ang pwede natin ibigay na first aid. Hindi pwedeng alam mo, hindi ka na umalis ng kakabuga. Hindi, magpahinga ka din. So, kailangan may 6 seconds. Para yung kanyang baga, di ba binuguhan, binlawan nyo. Ang tendency nun, liliit ulit, di ba? So, ano bang, di ba ganun ang ating anatomy ng ating lungs? Kailangan niyang mag-expand, bumalik, lumiit. So, ganun yung pinapractice natin, kaya natin ginagawa yun. Kailangan magpahinga siya ng 6 seconds bago tayo mag-initiate ulit ng bagong hangin. Okay, sige, try natin, ma'am. Kahit kunyaring blow lang. Tayo mo na. Ano nangyari? Ako pa tayo. Ano gagawin? Paano ba? Mag-blow? Nagbigay ka ng blow? Ilang seconds? 6. After nun, blow ulit. Pwede ka umangat muna kasi parang hindi ka mangalay. Tapos blow ulit. Sige ma'am, try. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma'am, parang lagpas na ng 6. 6 seconds lang ma'am. Tapos blow ka lang ulit. Yan. Hanggang 1 minuto or pinakasagad is 2 minuto. Pero syempre, bago natin gawin ang lahat ng tinuro sa atin, huwag natin kakalimutan na tumawag ng back up. Back up. Pwede kayong tumawag sa amin kasi meron naman kaming ambulance. As a nurse, pwede tawag kayong kay BFP kung gusto nyo mabilis na makapunta or sa DRRMO. May number ba kayo nun? Alam nyo. So, dapat alam nyo din yun. Para in case na kailangan nyo ng backup, biglang may guest na nawala ng malay, pwede natin silang kontakin or pwede nyo kaming tawagan kasi may ambulance naman kami. Nurse din naman po ako. Pwede natin respondihan sa transfer agad sa hospital habang binibigay ang first aid. Okay po? So, thank you po, ma'am. Natatandaan na po yun kung paano gagawin. May tanong po. May tanong sa CPR? O, wala natanda. Pasok sa loob. Huwag nyo kakalimutan yan, ha? Kasi baka mamaya, nirespondihan nyo parehas kayo natumba. Dahil injury pa kasi malaki yung nare-respondihan. So, kailangan ang paa ng isang responder ay nasa gitna ng kanyang paa. Paanong re-respondihan? Kasi kahit yan ay mahimatay, mawala ng mali ng tuluyan, kaya niya. Ilagay lang niya sa kanyang binte, tapos hihiga niya diretso. Goods na yan eh. So, paano naman ngayon ang kamay? Paano? Kailangan ay parang manunutok. Naka-fist. Yung fist nyo ay nakaganito. Saan niyo po posisyon? Saan?
sikmura. Paano naman ang motion? So, nakaganito. Lagay ko sa sikmura. Paano ko siya ngayon papalabasin yung pagkain na kailangan ilabas? Ha? Pag ganyan? Okay. Yan. Bago natin gawin yon, kailangan yung kamay natin, ipapasok muna natin, papasok. Tutulak, parang susuntukin. Kasi di ba yan ay stomach. So, ang tendency niyan, pag ginano mo lang ginano, di naman siya talaga totally nagagalaw sa loob eh, di ba? So, ang kailangan mo, mag-initiate ka ng force, na kailangan itulak mo siya papasok, bago mo siya iangat. Kasi para bang nanunungkit ka lang ng ano, ng isang bagay na nalaglag, di ba paano mo siya kukunin? Kailangan guys pag-scoop ka. Hindi pwede ganyan lang ng ganyan kasi yung pressure niya is hindi naangat. So, kailangan mo mag-scoop para yung kamay mo ng pag-scoop na ilay mo para maiangat yung nakabara sa kanya. Magbibigay ka ng force. Paano gagawin yun? Position ng kamay. Dominant hand mo, ha? Position ng kamay. Listen mo. Saan ang sikmura niya? Puso daw sa puso na ano nangyayari doon? Sikmura. Yan. Tapos, tulak mo. Paangat. Kasama ng isang kamay. Tapos, yan. Paangat na ganyan. Pero, nangyayari. Pero nangyayari sa ginawa mo. Kinilipin mo lang yung Ulang tigasan yung abs mo. Sabi niya. Tusok mo, itulak mo, tapos angat. Okay. Yan. Iyan sa mga puti. Yan. Yan. Okay na. Okay. Kaya ako proud. Yan. Dirty compression, sir. Dapat yung ilaw kanina, yun yung makikita natin na tuloy-tuloy. Sige, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakita niyo yung nag-orange? Ibig sabihin, sobrang bilis. Kailangan, sakto lang yung rating niya. Yung rating niya is dapat ay same yung rating. Pwede, mabilis at sobrang bagal. Sige, sir, proceed ulit. Kunyari, 15 na. 15, 16. Sige. Sige pa, sir. Sige pa. Yan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Bakit 1? Para malaman niyo yung cycle. Kasi di ba sabi kanina, kailangan times 5. 5 cycles. So, pwede mong gawin hanggat hindi nagigising. Eh, paano kung after 2 cycles nagising na? Itutuloy mo po, ay sabi ni ma'am, 5 to. O, napanood din sa video, huwag kayong tumawa. Gising na, tapos nagsi-CPR ka pa rin, tama ba yun? Kasi sabi 5 cycles daw eh. Siya, syempre hindi. Once na nagising na kasi, bakit ka nagbibigay ng CPR, di ba? Para magising yung puso niya at bumalik ang breathing. Eh, gising na. Alam mo, may tuloy mo pa yung pag-CPR, stop ka na. Anong gagawin mo? Pag nagising na, nakadalawang cycle ka pa lang. Mouth-to-mouth. Ano gagawin? Babalik ulit si Sir. Babalik ka ulit, Sir. Nagising na eh. Mouth-to-mouth na daw. Hindi, hindi. Gising na. Sabi ka ulit, palitan mo yung manikin sa gilid. Yan. Nagising na. Para matandaan natin, para di natin makalimutan. Nagising na after na ma-CPR ng nakadalawang cycle siya. Anong gagawin kay Sir? Itatagilid or recovery position. Bakit kaya natin kailangan itagilid? Tingin nyo. Pagka nawalan ka ng malay, ano nangyayari sa iyong dila? Sa iyong bibig? Napupuno ng Laway. Kaya nga huwag ganyan kumalaw, ganyan lang. Tapos di ba mararamdaman yung laway niya napupunta sa bibig na istak? Ganon din sa mga nawawala ng malay. Kaya kailangan natin siyang itagilid. Kasi possible, puno yung bibig niya, yung laman ng naipon sa loob is pwedeng maka-choke sa kanya. Kaya kailangan natin siyang itagilid. Paano yung posisyon na yun? Itataas natin, sir, load na ulit. Itataas yung kabilang kamay, yung left niya, right wala right. Right? Papunta sa ulo. Pataas.
Tapos ang kabilang Titiin mo. kamay ay papunta sa dibdib. Pa-cross. Yung kabilang paa, iaangat mo, sir, papunta ng kanan. Iko-cross. Paganto, sir. Yan. Tapos, yan, very good si sir. Saan hahawak ang kamay? Sa shoulder at sa hips. Pero bago mo yung tagilid ang patient, magpapaalam ka muna kasi gising siya. Kasi baka magulat. Uy, anong gagawin ko sa akin? Ba't po kayo tataob? Di ba? Magpaalam ka na, sir. Itatagilid mo na po kayo. So, hahawak ang responder sa shoulder at sa kanyang hips para doon ang pinaka-support na ang kanyang posisyon ay hindi nakaganyan. Opo, ganyan pa rin. Para hindi ka magtaob. Ha? Pinapayag. Tagilid mo pa rin. alam mo kung anong tama. Hindi mo ba? Tagilid. So, bakit paharap kayo, sir? Bakit paharap kayo, sir? Para makita niya kung Tsaka si Adrian. may nalabas. Kasi kung papapalitan, baka mawag-yun siya sa ng tuluyan, ang naging injury naman ay mukha. So, mukha po. O sir, thank you ulit. Magpapatuloy kami ulit sa pag-CPR ni sir. Pinsan yan, si Adrian, si Gabot, tsaka si Tassi. Yan. Kaya naman ganun kahawakulit lang. So sir, yun ulit. Kunyari, hindi nagising. Kailangan niya para ulit ng another na compression. Paano naman yung pagbibigay ng air o ng hangin? Paano niya hihipan? Andun. Na hahawakan ng ilong, ibubuka ang bibig na ang posisyon ng ulo ay ililift. Saan ka hahawak? Sa baba, nakasupport sa ulo. Yan. Angat, yan. Tapos, saka ka mag-blow. Gano'n kalakas yung pag-blow na kailangan na ibibigay mo? Ganun lang ba? Kailangan, imagine niyo na mag-blow kayo ng lobo na talagang hihipan niyo siyang maigi. Kasi isipin yung baga, ano siya, na-deflate, nawala siya ng hangin sa loob. Para magkaroon ulit siya ng circulation, ang kailangan mo is magbigay ng hangin. So, kailangan mag-expand yung kanyang baga. So, dapat ang hangin na ibibigay mo is marami talaga. Malakas. Kasi, alam mo yung hihip talaga na sobrang full blow. Tapos, ilang beses nun? Tatlo. Ilan? Dalawa. So, after mag-blow, anong next na gagawin? Balik ulit ng compression. Ilang cycle nga? 5. 5. Tama? O 4? 5. 5. Okay na, sir. So, try natin ngayon. Yung tinuro kanina. O, sir, paano kung mangyari yung sa totoong buhay? Malay mo, di mo alam. Yung may pagmamahal. Hindi pa mo na blow lang na ano. Pakita lang na hindi. Blow lang kunyari. Huwag mong iangat yung ulo niya. Yan. Angat ko lang. Tapos, saan siya titingin? Sa dibdib. Pakikita niyo yun pag nag-blow kayo, as in, nalobo talaga, na Pakita ko kaya. magsaselos. Ayan, sige sir. Angat, tapos, blow. Yan. After nun, Sensitive? another compression. Maliwanag po. So, alam na natin kung anong gagawin para hindi sa responder ay hindi siya mahirapan. Tingnan niyo yung ginawa ni Sir kanina. Sige, Sir, check mo nga. Tingnan niyo, hindi ba siya nahihirapan sa posisyon niya? Nahihirapan. Sakyan Kasi mo. magka-cramp sa huli. Sakyan mo. So, ang gusto natin, mapadali siya at hindi siya mahirapan. Ang gagawin natin kay Sir ay paluluhurin. Paluhurin natin si Sir. Yan. Paano ang kamay ni Sir? Dahil si Sir ay nakaharap dito, paano ang kamay niya? Paano siya mag-check ng pulso sa leeg? Ang kamay niya na dominant, kung ikaw ay kanan ang ilalagay niya sa kanyang leeg. No? Kanyang re-rescuehan. Saan ilalagay? Sige, Sir. Yan. So, tama yung ginawa ni Sir. After nun, titingnan niya na kung nakatigilid. Pagtingin sa kanyang tiyan ay titingnan kung nag-rise and fall ang
Ramdam mo ba, sir? Payat Di ba, ramdam yan. Tinignan ni sir kung natibok o kung nakahinga. So, ang sabi ni sir ay hindi. Parehas hindi. So, anong next na gagawin ni sir? Dahil parehas na hindi. CPR. Mag-start na siya mag-CPR. Mouth to mouth. So, kung mag-start na si sir mag-CPR, ang next na question mo, paano ko gagawin yun? So, nagkakamali ang kadalasan ng mga responder o yung mga nagsi-CPR, hindi alam kung saan ang proper location ng kamay. So, saan nilalagay? Sir, alam ko may abs ka. Itataas mo konti yung shirt mo. Hey. Para makita kung saan yung location. Sir, itataas mo konti para makita natin. Yan. Kasi may abs ka, alam ko. Taas mo pa sa konti. Sir, kung parang yung, alam mo pa, yan. Nakita niyo yung parte ng dibdib ni sir. Saan ilalagay ang kamay ni sir? Sa chest. Chest. Saan parte ng dibdib? Gitna. Kamay? Kapain niyo yung dibdib niyo. Di ba dito sa may parteng taas, may matigas na buto. Tapos pag ginabahan niyo siya pababa, babae or lalaki, may mararamdaman kayong parang kuntil na buto sa ilalim. Ang tawag doon, xiphoid process. Pero huwag nyo lang, tandaan. Basta ramdamin nyo lang na may nakalawis. Taas nyo lang ng konti ng 2 inches pataas yung kamay nyo para doon nyo ilalagay yung location ng kamay. Tatandaan po, 2 inches lang po, pataas ho. Para sa mga lalaki, madali lang hanapin. Tingnan nyo lang po yung nipple line nila. Sa gitna nyo po ilalagay yung kamay nung CPR. Kaso ang mahirap sa mga female or mga babae kasi minsan may mga gifted na mahirap i-locate kung saan po yung kanilang dibdib. So doon po natin pwedeng i-apply. Buti na mabubuhay ako. Ayun, naawa na si Ma'am, naawa na. Bigyan ka na ng ano. That's it. Sa mga babae, doon natin pwedeng i-apply yung kakapain natin yung sa may ilalim ng dibdib, paakyat. Yan. So, yun. Alam na natin kung saan natin ilalocate yung kamay. So, paano naman po ang kamay natin? Paano? Alin ang nilalagay natin sa dibdib? Ito ba? Ito ba? Alin? Ito. Yung heel ng hand. Yung saan matigas yung pwersa, yung pulso natin ay mararamdaman. So, ano muna ipapatong? Yung ating kamay na dominant or hindi? Try nyo pong ilagay ang kamay nyo na posisyon na kunyari kayo magsi-CPR na. Saan kayo mas may pwersa? Ang nasa ibabaw nyo ang dominant or nasa ilalim? Nasa ilalim. Iyan nyo po. Kasi yung pwersa nyo po ba, mas matikin. Mas mapapatiin nyo yung pag-push. Pag ang ginamit yung kamay ay yung dominant patay. hand. So, paano ang tamang positioning ng kamay? Sabi dito ay heel ng hand. So, paano mo sir ipapatong? Huwag mo masyadong hindi na. Yan. Saan ipapatong? Yung heel ng hand, ilalagay sa may gitna ng chest. Doon natin ipapatong ang ating kamay na ang kabilang kamay ay ipapatong doon sa dominant hand na kailangan ay naging interlock. Lock mo. Nakalock. Naging interlock. Yan. Ngayon, nakaposisyon na ang sir. Tingnan niyo ang likod ni sir. Tingin niyo makakabigay siya ng tamang posisyon. So, dapat nakadikit ang responder sa patient na sakto lang ang kanyang braso. Bakit? Di ba ang puso niya tumigil sa pagtibok? Paano mo gigisingin yon kung ang ibibigay mo na pag-push ay dahan-dahan or tulang lang? Di ba? So, paano dapat, gano'ng kalalim or gano'ng kadiin yung dapat na ibibigay mo ng pwersa para magising yung puso ni sir? Sabi sa libro, 2 to 2.5 inches. So, titingnan natin, paano natin malalaman yun? Mamaya sa matikin. Mararamdaman natin kung paano yung lalim na sinasabi na 2 inches to 2.5 inches. So, ngayon, yung location lang muna na kamay kung saan ilalagay. So, sir, position ng kamay. Tapos, nakaposisyon na ang kamay. Mag-i-insert, magbibigay na si sir ng compression. Anong kailangan tingnan? Yung kanyang siko. Tingnan nyo ha. Yung siko, hindi dapat nagbe-bend. Sige po sir. Try mong i-bend habang kunyari nagbibigay ka ng, i-bend mo itong ano mo.
Nag-8-8. Nabibigyan niya ba yung tamang pressure? Hindi. So, dapat straight lang ang kanyang braso. Para yung pressure na magagaling sa shoulder, papunta dun sa puso ng pasyente is buong-buo. So, sir, thank you. Pero hindi ka pa alis. Ikaw, sir, thank you ka na. Okay. Ngayon, i-apply natin siya sa ating manikin. Para malaman natin yung 2 inches na sinasabi natin na lalim kasi hindi siya biro. Hindi biro yung lalim na ilalagay natin. Oh, sir, maniwala ka lang. Sige, sir. Pwesto. Kung paano yung tinuro natin kanina kung saan natin ilolocate ang kamay natin. Yan. Sige, sir. Lagay mo yung kamay mo. Bawal dapat nakalak ang elbow. Then, sir, start ka ng compression na titingnan natin yung lalim kung kaya ba. Sige, sir. Paano mo malalaman na ilaw yan, walang daya? Paano mo malalaman kung nahihit mo yung lalim na 2 inches na hinihingi? Kailangan magkakaroon ng dalawang green sa gilid, hindi magkakaroon ng maraming color na nakita nyo kanina. So, kailangan makuha ni Sir yun. So, Sir, try mo ulit mag-compression. Yan. Ganun, Sir, kalalim. Naramdaman mo? Sobrang lalim ba? O, ganun po siya. Hindi pwede basta lang na nagko-compress ka kasi hindi magigising ang puso. Sayang lang yung paghihirap niya ang pagkakaganon. Hindi nagigising yung puso niya nun. So, ngayon, alam na ni Sir kung paano gawin yung lalim. Ngayon naman, ang alam, Sir, kayo ka muna para di ka mangagal. Ang next naman natin na alamin is gaano karami ang gagawin niyang compression. May idea na? Sa iba, may idea kung gaano karami. Gaano karami ang compression na ginagawa. Kung kakaganin mo, ano yun, unlimited? Ilan? Tatandaan niyo yung number na 30:2. Yun. 30:2 times 5 cycles. Tandaan nyo ha? 30:2 times 5 cycles. Sabi ni Sir, mga ngalay talaga siya doon. Kaya dapat tama yung positioning ng responder na pupunta. Kung ano yung position na sinabi kanina is dapat ganoon ang kanyang posisyon para sa safety ng responder na hindi sasakit ang kanyang likuran. Tsaka lipas, yung tip. Yung dalawa. Twist, tsaka tapos, punta po tayo sa wow! Eh, di ba yan, Jen? Nalinagis mo yan? Sa gitna ng dilim, inakay mo ko. Niyakap mo mga pagkukulang ko. Very good. Next po. Yan. So sa paggamit naman po tayo ng Firex, ano nga po ulit ang ating dapat tandaan? Ipa. Ano po yung ipas pa? Yung hawak sa Wala siya kanina eh. Sa puso ko'y